Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-411 na kabanata, Superman. Alex, kinuha ka bilang isang guro sa PE. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, inaasahan ng mga tao na magaling ka sa sports, sabi ni Billy habang tinitingnan si Alex ng may kaabangan. Iniisip niya na matatakot si Alex. Sinulyapan niya ito mula ulo hanggang paa, umaasang makikitang nanginginig ang mga tuhod nito at namumutla ang mukha. Ngunit hindi man lang tiningnan ni Alex si Billy, para bang wala siyang naririnig. Para bang hindi ito nag-e-exist. Handa na ba? Tanong ni Alex kay Dylan imbes na sagutin si Billy. Tumingin si Billy ng masama sa likod ni Alex habang naglakad ito kasama si Dylan papunta sa starting line ng racetrack. Tingnan natin kung ano ang mararamdaman mo pagkatapos kang talunin ni Dylan sa track, ani ni Billy na may galit. Nagtipon ang lahat ng estudyante mula sa klase 6 sa field. Handa silang panoorin ang laban ni Alex at Dylan. Bukod kay Heidi, lahat sila ay nag-cheer para kay Dylan. Habang dumarami ang tao, lalong nasabik si Dylan. Tumayo siya at humarap sa mga manunood. Kumaway siya upang makuha ang atensyon ng lahat. 800 meters. Sa tingin nyo, kakayanin ni Mr. Alex iyon? Pang-aasar ni Dylan. Sumigaw at nagtawanan ang mga tao bilang sagot, sabay sabing hindi kakayanin ni Alex. Ang ingay ay nakakuha ng atensyon ng iba pang mga estudyante sa field. Hindi nagtagal, isang malaking grupo ng mga estudyante ang nagtipon upang manood. Bakit gustong makipagkumpetensya ng isang guro kay Dylan sa 800 meters? Gusto ba niyang mapahiya sa harap ng lahat? Tanong ng isang estudyante. Kawawang guro, obviously si Dylan ang mananalo. Well, tingnan natin kung totoo iyon, sabi ni Eric habang hawak ang timer at pumwesto sa gilid ng track. Ready, sigaw niya. Agad na pumwesto si Dylan sa starting line, nakahandang tumakbo. 3, 2, 1. Pagkatapos, tumakbo si Dylan ng mabilis, parang isang palaso. Tulad ng inaasahan, napakabilis niyang umikot sa track. Para siyang konehong hinahabol. Halata namang malakas na mananakbo siya. Imposibleng talunin siya ng isang average na guro ng PE. Ngunit hindi pa siya nakakatagpo ng isang tulad ni Alex. Ang lalaking ito, taglay ang lahat ng kanyang kakayahan at karanasan, ay may magagawa na lampas sa inaasahan ng lahat. Tinitingnan ng mga estudyante si Alex na naguguluhan. Nakatayo pa rin ito sa starting line habang nasa kabilang dulo na ng track si Dylan. Teacher, bakit hindi ka tumatakbo? Teacher, natatakot ka bang mapahiya? Ngunit hindi sila pinansin ni Alex. Abala ito sa pagmamasid sa kalaban habang tumatakbo ito sa track. Ang bagal niya, sa isip niya. Habang ang iba ay humahanga sa bilis ni Dylan, para kay Alex, para lang itong mabagal na galaw. Tama na ito. Babalik ako agad, sabi ni Alex na tahimik na tumatawa. Nagulat ang mga estudyante at nagtinginan kay Alex, na hindi pa rin tumatakbo, at kay Dylan, na mabilis na umiikot sa track. Sinabi kong mauna siyang tumakbo, para hindi siya mapahiya, sabi ni Alex. Inugoy ni Alex ang kanyang mga braso at binti upang ma-relax ang mga ito. Tumalon-talon din siya ng ilang beses para mag-warm up. Sa isang kisap mata, bigla siyang tumakbo. Sa mga oras na ito, nakapag-ikot na si Dylan sa track at isa na lang ang natitirang lap. Hindi pa siya pinagpapawisan at tuloy-tuloy pa rin ang mabilis niyang pagtakbo. Gusto niyang talunin si Alex ng mas mabilid na oras lamang. Iniisip niya kung gaano kasarap ang pakiramdam na tumawid sa finish line habang pinapalagpakan siya ng mga kaklase niya. Bigla niyang naramdaman ang malakas na hangin na dumaan sa tabi niya. Ano iyon? Napaatras siya ng bahagya, halos matisod pa. Bahagya lang niyang natano si Alex na mabilis na dumaan. Naliwanagan ang mga mata ng mga manunood habang pinapanood si Alex na parang kidlat na dumaan. Isang anino na malabo,
puno ng bilis at lakas. Patuloy na tumakbo si Dylan ng pinakamabilis na kaya niya. Hindi niya ininde na nalagpasan siya ni Alex. Nauuna pa rin siya at matatapos na ang huling lap. Iniisip niya, imposible para kay Alex na tumakbo ng mabilis upang manalo. Umikot siya sa huling korba ng track at dumiretso sa huling bahagi. Nakalimutan na niya si Alex at nagsimula na siyang tumakbo ng todo papunta sa finish line. 100 metro na lang ang natitira nang maramdaman niyang muli ang pamilyar na hangin sa likod niya. Nang bahagyang lumingon siya, dismayado at gulat niyang nakita ang malabong anino na muling papalapit sa likod niya. Mas malala pa, kumaway pa ang figure sa kanya bago ito mabilis na dumaan sa harap niya. Sige na, Dylan, bulong niya sa sarili. Kailangan niyang manalo. Pinilit niya ang sarili ng husto habang tumatakbo ng mabilis sa track. Naninikip na ang kanyang mga binti habang sumisipa siya papunta sa finish line. Ngunit gaano man kahirap ang subok ni Dylan, hindi niya maabutan si Alex. Malapit na si Alex sa finish line nang tuluyang sumuko si Dylan. Tumakbo siya papunta kay Eric, na nakatayo pa rin sa gilid ng track, at kinuha ang timer mula sa kanyang kamay. Sabay nilang pinanood si Alex habang tumatawid ito sa linya. Nanlaki ang kanilang mga mata sa oras na nakalagay sa screen. Anong? Hingal ni Dylan. 59 na segundo. Paano nangyari iyon? Nakatulala si Eric. Nakadilat ang kanyang mga mata na parang lalabas na ang mga ito mula sa kanyang ulo. Mas mababa iyon sa 1 minuto. Isang bagong world record. Hindi lang si Dylan ang nakatitig kay Alex, kundi pati na rin ang lahat ng naroon sa field. Lahat sila ay tila nananaginip. Ang galing nun, naisip ni Billy. Saan nanggaling iyon? Kahit noong kabataan ko, hindi ako ganyang kabilis. Pumikit siya ng mabilis. Pagkatapos ay mariing kinaskos ang kanyang mga mata. Parang si Superman. Sigaw ng mga estudyante ng malakas, nagkakatinginan habang sinusubukang unawain ang kanilang nasaksihan. Tumawa si Alex. Huwag kayong magbiro. Tara na, anong susunod? Lumakad siya ng casual at tinapik si Dylan sa balikat. Nagbibiro ka ba? Tanong ni Dylan, na mabilis na nakaahon mula sa pagkagulat at muling bumalik ang kanyang sigla. Mag-long jump tayo ngayon. Magaling ka sa takbuhan, pero hindi mo ako matatalo sa long jump. Buong determinasyon siyang manalo sa round na ito. Ang pagkatalo niya sa takbuhan ay ang unang pagkakataon na natalo siya ng kahit sino sa Baltimore. Mas mabilis tumakbo si Alex kaysa sa anumang naabot ni Dylan noon. Tinanggap na niya na hindi niya kailanman mararating ang bilis na iyon. Siyempre, hindi niya alam na si Alex ay isang taong kayang tumalon ng higit sa 100 ng matataas na gusali sa isang lundag, o kaya'y tumakbo ng mas mabilis kaysa sa bala, at nakalaban pa ang mga bomba. Sa pagkakataong ito, hindi na minamaliit ni Dylan ang kanyang kalaban. Lumakad siya ng seryoso patungo sa long jump pit, kasunod ang kanyang mga kaklase. Gusto mo bang mauna ngayon? Tanong niya. Hindi siya kinakabahan, pero nanatili siyang alerto. Alam ko kung gaano kakalayo tumalon. Mas mabuti kung mauna ka, para hindi ka masyadong magulat kapag nakita mo kung gaano ako kagaling, sabi ni Alex ng mapanatag. Totoo ang sinabi niya, pero walang sino man ang may alam kung sino talaga si Alex o ang kanyang mga kakayahan. Habang nakikinig sa kanya, kumalat ang pagkainis sa mga nanonood, na iniisip na siya'y sobrang mayabang. Pinipikan mo ba ako? O tinatakot mo ako? Tanong ni Dylan, na humarap kay Alex. Dahil hindi iyon uubra. Kung gusto mong mauna ako, sige, gagawin ko. Mabuti, sabi ni Alex na parang walang pakialam. Huwag kang masyadong magpapaloko, ayaw kong masaktan ka. Maghihintay ako dito. Galit na lumakad si Dylan ng ilang hakbang sa runway. Huminto siya sa kalagitnaan para mag-stretch at paluwagin ang kanyang katawan. Humarap siya sa pit at nagsimulang umindayog pabalik-balik, mula sakong patungong daliri. Pagkatapos, buong lakas siyang sumugod.
Mabilis at mahahabang hakbang ang ginawa ni Dylan, dumadagundong sa bawat pasada sa harap ng karamihan, hanggang sa marating niya ang jump board. Tumulak siya mula sa board at lumipad sa ere bago lumapag sa buhangin. 8.3 metro, anunsyo ni Eric. Nagpalakpakan ang mga tao, halos mabingi sa lakas ng palakpak. Dylan, nalampasan mo ang world record. Ikaw ang world champion. Sigaw ng kaibigang si Lance habang talon ng talon sa tuwa. Tumayo si Dylan mula sa lupa, labis na masaya kaya hindi na niya inabala pang alisin ang buhangin sa kanyang shorts at mga binti. Tumitig siya ng may pagmamalaki sa cheering crowd at pagkatapos ay kay Alex, mayabang ang tingin sa mukha. Kalma lang si Alex at nananatiling magaan ang loob. Tinitigan lamang niya ang long jump pit, ang mga kamay nasa likod. Nais pa nga niyang matawa. Pagkatapos, naglakad siya patungo sa jump board, ang mga kamay ay nanatiling nasa likuran niya. Huwag mong sabihing hindi mo kaya yan, wika ni Dylan habang nakatitig kay Alex. Okay, hindi ko sasabihin, pang-aasar ni Alex. Pero kaya ko. Ano? Sa sobrang galit ni Dylan, lumabas ang mga ugat sa kanyang leeg. Hindi ko nga kakailanganin ng buwelo. Sa totoo lang, ilalagay ko ang mga kamay ko sa likod, at tatalon ako gamit ang isang paa. Muling napuno ng gulat at pagtataka ang mga estudyante dahil sa sobrang kumpiyansa ni Alex. Sira na ba ang ulo niya? Bulong nila. Hindi siya tao. Pero sa kabila ng lahat, tahimik silang nakikinig, halos naniniwala na sa kanya. Lalo na pagkatapos ng 800-meter race. Tatalon ka gamit ang isang paa, nakahawak pa ang mga kamay sa likod mo. At tatayo ka ng diretso paglapag mo. Tumawa si Dylan kay Alex. May ilang hindi kumbinsido sa karamihan na sumabay sa tawa. Pagkatapos, ginawa ni Alex ang sinabi niya. Sa isang maliit na tulak, lumipad ang buong katawan niya sa ere, lumagpas sa dulo ng long jump pit. Lumilipad ba siya? Tanong ng mga estudyante, manghang-mangha. Nakita mo yon? Pati si Billy ay napatigil, nakabuka ang bibig habang pinapanood si Alex na lumapag sa kabila ng field, malayo mula sa long jump pit. Hindi pa iyon ang pinakamalayo na kayang lundagan ni Alex. Dahil natatakot siyang takutin ang lahat. Kaya niyang tumalon palabas ng campus kung gugustuhin niya. Lahat ay nanlaki ang mata at natulala. Si Dylan naman ay tuluyang napako sa takot. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.